So ayan, welcome again dito sa channel natin. So ito, mayroon naman tayong gagawin na electric drill. So Lotus yung kanyang brand. So nangyari dito, naging matigas ito lalo na pag iniikot siya. Yan o, nag-stuck. So sabi nung nung ginagamit niya is bigla na lang hindi na siya gumagana. So kaya hindi na natin to i-testing dahil alam natin hindi naman talaga iikot. So kung bago ka pa lang again dito pala sa channel natin, sana wag mong kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So ito, papakita ko sa inyo kung ano ba talaga nagiging problema kapag ganyan yung nag-stuck na yung electric drill nyo. So panoorin nyo lang hanggang dulo to, nakikita nyo kung paano natin aayusin yan. So yan, binuksan ko na lang siya. So dito napakapit na pit talaga yung pagka nito. So dahan-dahanin nyo lang. So tiyagayin nyo na lang na na manapan nyo ng ganito. Sa akin inangat ko na lang siya dahil kung sa iba ito napaka to yung pag inangat mo mabubuksan ka agad. So ito dito is napaka talagang silyado siya masyado, o minsan dala na rin siguro to nung sobrang init minsan na ginagamit natin. So yan, dumikit na siya ng gusto. So dito siya sa kabila na tanggal imbis na dapat dun sa kabilang cover. Dito kasi nakalagay yung kanyang carbon brush, kaya dapat nandun siya sa kabila sa kabilang side ng cover na yun. So ayusin ko na lang yan mamaya para makita nyo. So check natin kung bakit ba ganun, matigas siya. So bakit hindi natin siya maikot. So ito na siya. So ayan lumabas na yung mga carbon brush niya. So madali lang naman ayusin yan, yung mga yan. So i-troubleshoot muna natin kung ano ba talaga yung nangyari sa kanya, kung bakit ba nagkaroon ng ganitong klase siya ng stuck up. So ayan, pantabin nyo lang yung mga natanggal na carbon brush. So may papakita ko sa inyo kung paano magpalit nyan, saka paano siya tatanggalin. So nakikita nyo dito, so ayan, yung buo pa talaga yung kanyang winding. Wala namang sabi tayo nakita dito na nasunog na parte. So ito yung kanyang cover kanina. Dapat dito yung siya natanggal dito na iwan yung buo na to. So kasi nandun nakaipit itong mga carbon brush na yan. So dyan nakapit yan yung ganun. So kaya nga pag nagtanggal kayo nyan, nyo yung sa yung position nya. So ito, kitang kita nyo naman, napakatigas. Sa iba to na mabilis lang siya tanggalin kapag yan iangat mo to. So madali lang siya matatanggal. Pero dito kita nyo naman nakastuck talaga siya. So dikit na dikit. So kaya ang karamitan na nangyayari pag ganyan, dito lang kayo umikot sa mechanical nya. Diyan lang yung problema niyan. So ito yung kanyang vibrate. So ito yung saka pang vibration nya kung kailangan mo ng hammer. So yan, kung kailangan mo ng drill lang, so diyan mo ina-adjust. So tatanggalin muna natin yung power cable. Medyo kasi hinihila niya yung natin So yan, tatanggalin lang natin to. Mamaya na natin kakabit yan para maluwag tayo. Nahihila kasi siya. Medyo mahaba rin kasi yung kable nito kaya nahihila to. Ito na siya ngayon. So umpisahan natin yung pagtanggal nito. So pwede rin natin itong i-check kung kaya natin iangat. So dito, so hindi talaga matigas. So dito tayo sa angatin lang natin na konti. Tingnan natin kung mayroong function yun umikot siya. So kung binaba natin ito, yun, bumalik na naman siya. So ito na yung pinaka ng sira niya. So kailangan natin makita tong gear na to. Baka mamaya may kumakalang dun sa kabila. So hindi kasi natin makita So kaya kailangan natin siyang matanggal. So yung gagawin nyo, angatin nyo lang. Dandahan, matatanggal naman yan. So ito na siya Ito yung gear, pinaka gear niya. So wala tayong nakitang mayroong na tanggal dyan na So dito naman sa kabila, so wala rin. Di rin siya nagkaroon ng napingasan siya ng gear, wala naman. So insert natin siya ulit ng maayos. Kasi itong lalagyanan dito sa side na to talagang masikip siya. So kita nyo naman yung inangat natin, hindi basta-basta natatanggal. So ito na yung pinaka problema niya. So papakita ko sa inyo. Kita nyo itong cover na pan ng motor. So ayan
Ang panang motor niya ito, lagi niyong pansinin kasi karamihan niya bumababa rin talaga yan. Yan, oh. Yan yung isa sa mga nagiging problema nito, yung kumakalang yung kanyang pan. So kasi sabihin natin na plastic lang yan, so kaya niya pa rin yung paistakin. So kaya niya yan dahil nga nakadikit yan, lalo na kung nakadikit na yan doon sa cover sa baba. So hindi mo na maiikot yan, hindi na talaga dahil matigas yan masyado. So mahihirapan lang yung motor natin. So titesting natin yan, na inangat ko lang ng konti yung pan natin. So inagwat ko na siya. So ibalik natin tong ilagay natin. So make sure nyo lang na nakapantay talaga siya kasi tita nyo, yan o, nung naibalik natin. So gumanda yung ikot niya, bumalik. So ayun, kadalasan nagiging problema talaga ng pan na yan, yung matagal mo na siyang ginagamit na nagbabibrate. Gumagamit ka ng hammer, yan yung nagiging isang problema niya, nagababa talaga. Minsan hindi maiiwasan, nawawala siya dun sa lalagyanan niya, yung pinakasaktong insert niya. Meron niya kasi dun na sa pinakadulo niya. So yun, meron yan siyang pinakalalagyanan. Nahulog yun siya dun, didikit yun dyan siya sa cover. So yan yung nagiging cause. So ngayon, kita nyo naman, so smooth na smooth ulit. So yan, dito sa tabi na to, kasi yung cover nito nakaharang pa, mayroon pa yung harang. So, lalagyan natin siya ng grasa, yung gear niya. So dito dumikit na sa kabilang cover So ayan nilagyan lang natin muna ng grasa. So maganda kasi yung grasa ng gear nito dahil kulay blue, yung mga magagandang klase ng grasa yun. So ilalagyan muna natin yan. Yan, para smooth yung daan niya doon sa gear natin. So minsan din mas maganda rin talaga yung nabubuksan nyo rin dahil nga siyempre nalagyan nyo ng grasa. So ayan na yung itong cover na to, hindi yan sila nakadikit mapapansin nyo yan, yung pan may cover pa yan, nakasiparate yan sila, kaya kita nyo yan yung clearance nya, yan yung saktong clearance nya kasi yung cover lalapat pa yan dyan. Ito papakita ko sa inyo yung sinasabi ko, yan may harang pa yung cover na yan. Kaya nangyari, dumikit siya dito. Yan. Kung mapapansin niya, nakaharang yan. May separate yan sila para hindi siya lulusot. So may butas sa mga tabi ng doon yan siya dumadaan yung hangin para itapon niya. So dito, papakita ko sa inyo, ibinalik na natin. Doon sa kabilang, kanina kasi nandun dito sa kabilang cover ngayon. Ito na yung saktong lalagyanan niya. So pinakita ko lang sa inyo. So, pag nagpalit kayo pala ng carbon brush, so ganito lang, sisikwatin nyo lang yan o kung paano kayo mag-check. So, ito yung cover sa likod ng holder. So, sunod ito yung carbon brush niya. So, ganyan yung pagkalagay niya. Tapos yung wire niya, ini-insert mo lang dito sa pinakaibabaw. Ayan, yung meron siyang bawas, parang meron siyang guide na dadaanan, tapos i-cover nyo ng ganun. So yan, ipit nyo muna ng ganun, tapos pasok. So ayos natin. So ganyan, pipit nyo muna, then pasok. So yan, nakatukod na yung natin. Pag nabawa, nakatukod na kayo ng ganun, yan, natukburan nyo na. So pasok nyo na tong cover. Yan, i-insert nyo dyan. So ngayon, di na nyo lang yung carbon brush ng dahan-dahan para pumasok dun sa sa pinaka niya, case niya, yung lalagyan niya. Kaya nakaganyan na siya. Dapat ganyan yung pagbakla sana. Kaso hindi nga siya matanggal kanina. Kaya dito tayo. Kaya yan, nakita nyo ngayon yung carbon brush. So yun yung position niya. So ito, ko na siya. Didiretso ko na i-cover. Ang kailangan nyo lang ingatan dito, hindi tatamaan ng screw yung mga wire niya. So dito meron akong tip dito sa inyo. Kailangan ito yan, nakita nyo, may guide yan So kailangan hindi nyo may papasok yan hanggat hindi nyo naipasok yung parang maliit na bearing, bulitas. So kasi pag nakabangga yun, buwaba yun, hindi nyo may insert yan ng maayos. Kaya kailangan nyo nakapantay ng maayos. So ayan pasilipin nyo rin yung wire, yung sinasabi ko sa wire, kasi minsan baka mamaya tamaan ng screw. So make sure nyo na hindi siya maiipit. So ayan na siya ngayon. So pwede na natin pag nakita nyo na hindi maipit ang wire. So balik nyo lang ng ganun. So yan na siya. So napaka easy na, dali na agad dito
O yan o, kita nyo, pit na pit. Wala tayong naipit. Kag may umangat, wag nyo itutuloy. Kasi yun nga, sabi ko, baka mamaya masira yung wire. So, ito ready na for testing. Nakagawa na natin. Ayan o, umikot na siya. Kanina hindi natin maikot ng maayos. So, ayan siya ngayon. So, kung pwede, ito ang sinasabi ko minsan sa inyo, pwede nyo itong gawin. Kung nakita nyo yung ano, huwag kayong matatakot. So, yung mga ganyan, napakasimple lang yan. So, ngayon, try natin na i-power. So, ipa-plug ko lang itong ano niya. So, para matestingan na natin. So, ayan na, ang haba ng wire niya. So, para mga 3 meters ata haba nito. So, yun, ito na siya. Ayan, smooth ang tunog, ang ganda. So, simpleng bagay lang, simple lang naging problema. Hindi nyo na kailangan pag may mga ganun na isabihin natin na i-stock siya. So kahit kayo pwede nyo gawin yan. So sana meron kayo natutunan dito sa ginawa natin. At kung meron kayo mga katanungan dyan, pwede naman kayo mag-comment dyan sa comment section natin. So hanggang dito na lang muna siguro. At kung bago ka pa lang pala sa channel natin, sana wag nyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe dito. So hanggang dito na lang muna. So stay safe and goodbye.